It's 2 o'clock, 2:10 p.m. In less than an hour, we'll have our session. May mga nag-rally sa labas, calling this and that for the 200 pesos wage increase. Pero wala pa kaming nare-receive na formal communication from the House regarding the bill that they passed on third and final reading. So what do you expect from us? You still have walang chance yun, sir, na mapasa. I wanted to, because if it is here and it's officially received by the Senate, then it will be part of the agenda, and that the Senate President will be able to designate the conference to the Bicameral Conference Committee report, diba? Kaya ang problema, ang binigay sa amin ay pangalan lamang ng mga kongresista na magjo-join sa BICAM. Hindi namin alam kung ano yung laman nung pinasa nilang bill, and yet there are so many stakeholders calling for the Senate to adopt the House version. Again, officially wala kami nare-receive. Sir, kailan nyo dapat balak mag-BICAM? Kung ngayon gusto nila, bukas, pwede. Pero ano ba, seryoso ba kayo? Sir, di ba pwede yun ihabol today, yung isusumitin nila sa inyo yung kopya nila? Pwede naman, but is this a practice now? Walang communication. Sinidye, tapos na tayo. Parang impeachment na naman to, tapos sila nagrarant ng kung ano-ano. Pero hanggang bukas kailangan makarating na yun. Pwede. But remember, hanggang Wednesday na lang kami. Sa Wednesday, we are scheduled to convene as an impeachment court. How do you want us to work on this? Tomorrow may CA. Membro ako, membro karamihan ng Senado. Isang buong maghapon, 100 mahigit na uniform personnel, nandiyan pa sila sekta. Ang point ko, trabaho nila ito, ma'am, kasi nagpasa po kayo ng third and final reading, tapos ang ibibigay mo sa amin, listahan ng mga conferees for BICAM, hindi yung bill na pinasa po ninyo. Sir, kailan pinadala yung listahan? Kahapon or I asked, ang sinabi lang sa akin, ang pinadala is listahan ng mga conferees. Hindi kaya sa BICAM dadalhin nila yung... It doesn't work like that. Sir, if you're a senator, you are definitely interested what version they pass. How are we... Paano kami mag-aaral? Paano namin aaralin na hindi babagsak ang ekonomiya, hindi magsasara ang mga negosyo? Balanse ito, may basihan itong 200 pesos. Hindi po pwedeng you just pick up a figure and hindi mo pinag-aaralan. But sir, sa ngayon kaya pa until by Wednesday? Or hindi nyo na nakikitang kaya? I'm a bit concerned. That's why I'm here. I'm a bit concerned. Kaya namang kayanin, etc. But again, you look at the schedule tomorrow for CA. Maghapon yan. Pati yung schedule ng CA on Wednesday, maghapon yan. And remember, we're scheduled to convene as an impeachment court. Dito lang sa mga issues na ito na napag-usapan na natin before. Manifestation pa lang took them 2-3 hours sa floor. Can you imagine how long it's going to take for us to debate on a lot of things, di ba? So it's in danger of not getting passed? That's my point. Kaya ako nandito. So, hindi dapat sisiya ng Senado rito. Stop calling out the Senate because we are doing our job. So yung company owners are also calling you? Sorry? Company owners also calling you? They are concerned. I have gotten some feelers that they are concerned, and where is this figure coming from? Because I myself have no idea where it's coming from. When's the deadliest deadline, if ever? Yesterday, sir. But I'm here. I'm still waiting. I actually saw Senator Jinggoy on my way here, and I told him, you started this as the labor chair, and I asked him if he wanted to continue it because I'm more than willing to give way for Senator Jinggoy dahil siya yung labor chair nun. But sabi niya either or okay siya. So ako din, either or okay ako. But again, boils down to one thing, pareho kaming walang kopya nung pinasa nila. Alright, Attorney Sal, sa ibang usapin naman, dapat tutukan ng Senado ang panawagan para sa agarang BICAM hearing para sa wage hike bill kamakailan lang matapos aprubahan ng Senado ang Senate Bill number 2534 na naglalayong magtaas ng 100 piso sa arawang sahod ng mga manggagawa at ng Kamara ng House Bill number 11376 na nagmumungkahi ng 200 pisong pagtaas. Nanawagan si Senator Christopher Bongo para sa agarang BICAM upang pag-isahin ang dalawang bersyon at matiyak na makarating ito sa Pangulo bago magtapos ang 19th Congress.
Sinang-ayunan din ito ni Senate Majority Leader Francis Tolentino at Senator Sherwin Gatchalian na nagsabing mahalaga ang balanse sa pagtataas ng sahod at ang proteksyon sa maliliit na negosyo para matugunan ang lumalalang kondisyon ng mga manggagawa at mapabuti ang kanilang kalagayan sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Attorney Sal, sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, sapat ba ang ginagawang hakbang ng Senado para tiyaking maipasa agad ang wage hike bill o masyado bang mabagal ang proseso para tunay na makatulong sa mga manggagawang Pilipino? Agree ako kay Senador Bongo. Dapat yan lagay na sa Bicameral Committee ng maipasa na yan. Makakatulong yan yung increase ng 200 pesos sa mga manggagawa natin. So, in favor of the 200 peso wage hike instead of the 100. And Attorney Sal, nilinaw ng House of Representatives na hindi sapilitan ang pagpirma sa manifesto ng suporta para kay House Speaker Martin Romualdez na manatili sa kanyang pagiging House Speaker. Ito ay matapos piling hindi pumirma ni Cebu 5th District Representative Duke Frasco na isa ring Deputy Speaker sa naturang manifesto. Ayon kay House spokesperson Attorney Princess Abante, ang suporta sa liderato ay kusang loob at iginagalang ng Kamara. Bagaman hindi pumirma si Frasco, 285 na mababatas ang nagpahayag ng suporta kay Romualdez na nagsilbing speaker mula pa noong Hulyo ng taong 2022 at pinsan rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero tila may epekto ang hindi niya pagpirma dahil kasunod nito ay pinatalsik siya mula sa National Unity Party dahil sa kanyang pagtangging sumunod sa posisyon ng partido na suportahan si Romualdez. Ang NUP ay kaalyado ng Partido Federal ng Pilipinas ni Marcos Jr. para sa halalang 2025. Sa iyong palagay, Attorney Sal, makatarungan bang tanggalin sa partido si Representative Duke Frasco dahil lamang sa kanyang hindi pagpirma sa manifesto ng suporta kay House Speaker Martin Romualdez, o ito ba ay paglabag ng karapatan ng bawat mambabatas na magkaroon ng sariling paninindigan sa loob ng isang demokrasya? Yung karapatan ng pagdesisyon sa isang bagay dyan sa Kongreso, kaugnay sa anumang paksa, yan ay karapatan. You can stop the right of a member of Congress to express himself on any issue affecting the country's interest as well as affecting the interest of Congress itself. Karapatan yun. Pero yung pagpapatalsik sa kanya, whether or not that's justified, is a policy matter. Politika, may miyembro siya ng partido niya. Kung may mga patakaran ng partido niya at sa pananaw ng partido ay nilabag niya, talagang tatanggalin siya. Pero hindi ibig sabihin, yun ang resulta ng pagsasalita mo. Ang pagsasalita mo, kaugnay sa anumang bagay, para sa partido, binuwag mo yung patakaran. Madalit sabi, kung ang posisyon nila ito, ang posisyon mo naman sa pagsalita mo kontra, wala ka ng karapatan na manatili dito sa amin kasi miyembro ka namin, tapos kinukontra mo kami, ba't ka pa nandito? Kaya either mag-resign ka o tatanggalin ka namin. So, policy matter sa partido yun.